Ang mga Pinoy, alam natin, napakamalikhain. Sinabi pa Kuya Kim, ang simpleng dahon pwedeng i-transform sa iba't ibang bagay para mas maging kapaki-pakinabang. Maliban sa mga gamit na pwede pang pagmulan ng kasiyahan. Yan ang aking kwentong dapat alam mo. Ang mga dahon, mano-manong tinutupi. Pero bukod sa pambalot sa kakanin gaya ng suman sa ibos ng Antipolo at puso ng Cebu, pwede rin daw itong gawing laruan at ipangrampa. Tutupi-tupi kami ng mga dahon, may nakikreate kami na something different. Pwedeng gawing bracelet, yung LC, tapos takbo lang kami ng takbo. Tuwang-tuwa kami pag umiikot yon. Mapabola sa sakyan o hayop ang ultimate throwback toy ni na Miracel na gawa sa puni, muli nilang pinauuso. Sa Bulacan, binubuhay ng grupo ni na Miracel ang leaf weaving technique na puni. Puni, yun ay Tagalog term dito sa Bulacan na ang ibig sabihin ay to beautify and to decorate gamit ang mga mahahabang dahon. Marami umanong pwedeng gawing disenyo rito. Unang kategorya niya, ito yung toys of yesteryear. Pangalawa, as food container para mag-preserve ng mga pagkain. Ang puni art ginagamit din na pambalot sa mga kakanin. Gaya ng suman sa ipos ng Antipolo at puso ng Cebu. Pangatlo, ito nga yung ginagamit sa mga religious activity. Pag araw ng Semana Santa, nakikita talaga namin yon. Kadalasan ito rin ang teknik na sinusundan sa paggawa ng palaspas ng mga Katoliko at maging bakod sa probinsya tuwing may handaan. Bago pa raw dumating ang mga Kastila sa bansa ay pinaniniwala ang nagpupuni na ang mga taga-Bulacan ayon sa Puni de Malolos. Ang Puni de Malolos ay isang organisasyon para magturo ng namamatay ng sining ng puni. Ang mga bata ngayon nakapaglaro na rin ng mga totoong laruan. Pag natuyo yung fresh na dahon, hindi na siya na-appreciate. Ito ay mga minana pa namin sa aming mga ninuno. Pag ipinasa mo to na nagagawa nila, hindi siya mamamatay. Kung dati sariwang dahon ng nyog ang ginagamit sa pagtutupi ng puni, ngayon pinatuyong dahon ng buli ang pangunahing materyales ni na Miracel. Tatanggalin muna natin yung matitigas na parte ng dahon. Gamit ang linasan, isang aparatong pamputol, gagawa muna ng bully strip. Para kasi pantay-pantay yung pagkakakat natin. Nagamit dito is mga kamay lamang. Hindi kami gumagamit ng mga makina. Pagtutupi, pagtirintas at paghahabi ng mga dahon ang ilan sa mga paraan ng pagpupuni. Ginagamit din nila ang puni para makalikha ng bridal bouquet, hikaw, dekorasyon sa bahay, at maging mga damit. Nakarating na ito US. Noong nakaraan lang, nakarating siya sa Thailand Fashion Week. Nakarating na rin din siya sa Europe. Bukod sa pagiging eco-friendly, taon ang tinatagal ng mga puni na gawa sa buli kumpara sa mga gawa sa sariwang dahon. Hindi lang basta pagtutupi ang puni. Refleksyon din ito ng pagiging malikhain ng mga Pilipino. Mahalaga ang puni kasi ito yung kumbaga pagkakakilanlan ng mga kultura ng mga Bulakenyo. Pag nawala siya, parang pinatay mo na rin yung mga ipinamana ng mga ninuno namin.